Magandang araw sa inyong lahat. Purihin ng ating dakilang Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus dahil siya ay napakadakila, tapat at mabuti. Sa ating pagpapatuloy sa pagtalakay sa mga pangyayari na nakatala sa aklat ng Joshua, ay makikita natin na ang bansang Israel ay nakipagdigma ng napakaraming mga beses. At aking pinapalagay, kamukha ng palagay ko maraming pagkakataon na mas gugustuhin nila na makaiwas sa mga digmaan at labanan. Pero sa pagkakataong ito ay isang bagay na kinakailangan at di maiwasan. Bakit kaya? Dahil kapag ating binuksan ang ating mga kasulatan at tiningnan, ito ay ang ipinag-utos ng Diyos na kailangan nilang gawin. Sa nagdaan nating mga pagtalakay, nakabatay dun sa Joshua chapter 9, nakita natin ang isang katotohanan na palagi ang magkakaroon ng pagsalangsang o paglaban sa Diyos at sa mga sumusunod sa Diyos. As I have discussed previously, in Joshua chapter 9, there will always be resistance and opposition against God and those who belong to God. Ito'y magpapatuloy sa susunod na dalawang kabanata ng Joshua, chapter 10 at saka chapter 11. Ito ang ating tutunghayan sa araw na ito bilang bahagi ng ating pagsamba sa Diyos, sa ating pag-aaral at pagbubulay ng kanyang mga salita upang tayo ay makatanggap ng kanyang mga biyaya at pagpapala at atin namang maibigay sa kanya ang ating mataas na pagsamba at parangal. Ano kaya ang matututuan nating mga aral galing sa mga bahaging ito ng kasulatan bilang mga mananampalataya ngayon? Meron kaya? Sigurado dahil ang kasulatan ay ibinigay sa atin upang marami tayong matutunan patungkol sa Diyos at sa mga kalooban ng Diyos. Maging ito ay patungkol sa mga bagay na nangyari na sa nagdaang panahon. Kasi kung titingnan natin, napakalayo o napakaiba na ng ating kalagayan ngayon dun sa naging kalagayan ng mga tao noon. Ngayon ay hindi tayo nahaharap dun sa pakikipagdigma. Dahil ang nakatala dito ay tunay na pakikipagdigma, mga labanan o tinatawag ng marami na giyera. What does this have to do with us as Christians today? We are not in the same situation as they are. We are not in any war like the Israelites were during the time of Joshua. At siguro, kamukha nila, ayaw din nating masuong o maharap sa pakikipagdigma at labanan. Ito ay isang bagay na palagay ko ang higit na karamihan, kung hindi man lahat ng tao ay gustong iwasan. We want to live in peace. We want to avoid war. But there is a reality that we have to admit and to accept. Hindi man tayo nakikipagdigma o hindi man tayo nasa kalagitnaan ng pakikipagdigma kagaya ng pinagdaanan nila, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay sinasabi sa kasulatan na isang realidad ito na nakaugnay sa buhay ng isang Kristiyano o mananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At kabisado siguro ng marami ang bahaging ito ng kasulatan sa isa sa mga isinulat ni Apostol Pablo. Itong sinasabi doon sa Ephesians chapter 6 verses 10 hanggang 12. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Epeso, "Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme." Tapos sabi niya, verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm." Ang sinasabi dito, sangkap ng buhay ng mananampalataya ang pakikipagtunggali o pakikipaglaban. At ito ay hindi man pisikal na pakikipagdigma, ito ay sa larangan ng espiritual na karanasan.
Actually, Paul proceeds further to let us know that we can stand the barrage of the attacks against us spiritually. At yan ay nakaugnay dito sa ating tatalakayin sa araw na ito na nakatala dito sa mga bahagi ng Joshua chapter 10 at chapter 11. Pipili lang tayo ng ilang mga mahahalagang mga talata na magbibigay ng buod sa nilalaman ng dalawang kabanatang ito. Babasahin ko ngayon ang Joshua chapter 10 from verse 1 hanggang 15. Ito'y pagkatapos na makipaglaban na ang mga Israelita sa mga taga-Jericho at sila ay nagtagumpay. Nakipaglaban na sila sa mga taga-Ai. Nung una sila ay nabigo, ngunit sa pangalawang beses sila ay nagtagumpay. At sila ay dumaan sa panlilinlang ng ilang mga taga-lupain na nagpanggap na hindi taga-roon ang mga taga-Gibeon o tinatawag na Gibeonites. Itong sinasabi sa bahaging ito ng kasulatan. Now Adonizedek, king of Jerusalem, heard that Joshua had taken Ai and totally destroyed it, doing to Ai and its king as he had done to Jericho and its king, and that the people of Gibeon had made a treaty of peace with Israel and were living near them. He and his people were very much alarmed at this, because Gibeon was an important city, like one of the royal cities. It was larger than Ai, and all its men were good fighters. So ito'y nakabahala doon sa mga natitirang maraming mga hari at kaharian doon sa lupain. Dahil yung Gibeon na makapangyarihan ay nakipagkasundo sa mga Israelita. Verse 3. So Adonizedek, king of Jerusalem, appealed to Horam, king of Hebron, Piram, king of Jarmuth, Japhia, king of Lachish, and Debir, king of Eglon. Come up and help me attack Gibeon, he said, because it has made peace with Joshua and the Israelites. Dahil nakipagkasundo ang Gibeon sa mga Israelita, ito ngayon itinuturing din ng mga kaaway nitong nagkaisang mga hari at ng kanilang kaharian. Then the 5 kings of the Amorites, the kings of Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, and Eglon joined forces. Ito'y iba't ibang mga grupo pero sila'y pare-parehong tinawag na mga Amoreo. They moved up with all their troops and took up positions against Gibeon and attacked it. The Gibeonites then sent word to Joshua in the camp at Gilgal, "Do not abandon your servants. Come up to us quickly and save us. Help us, because all the Amorite kings from the hill country have joined forces against us." Humingi ng tulong ang mga taga-Gibeon sa mga Israelita. So Joshua marched up from Gilgal with his entire army, including all the best fighting men. The Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them. I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you." After an all-night march from Gilgal, Joshua took them by surprise. The Lord threw them into confusion before Israel, who defeated them in a great victory at Gibeon. Dahil inatake ng 5 magkakampi ang mga taga-Gibeon, doon sila kinatagpo ng mga puwersa ng mga Israelita. At ang mga Israelita ay nagtagumpay. Israel pursued them along the road going up to Beth-horon and cut them down all the way to Azekah and Makkedah. As they fled before Israel on the road down from Beth-horon to Azekah, the Lord hurled large hailstones down on them from the sky, and more of them died from the hailstones than were killed by the swords of the Israelites. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, "O sun, stand still over Gibeon. O moon, over the valley of Aijalon." So the sun stood still and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies, as it is written in the book of Jasher. Nanalangin si Joshua na humaba ang panahon ng araw upang sa ganon
sila'y makapanagumpay laban dun sa mga natitirang mga kalaban. At ito nga ang nangyari. The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. There has never been a day like it before or since, a day when the Lord listened to a man. Surely the Lord was fighting for Israel. Then Joshua returned with all Israel to the camp at Gilgal. So nagtagumpay ang mga Israelita laban dito sa 5 hari at kanilang mga mandirigma. At yung mga sumunod na talata ay paglalarawan ng mga detalye kung paanong pinatay ng mga Israelita yung 5 hari. At sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, tunghayan natin ngayon, iyong pagpapatuloy ng pakikipagdigma sa marami pang ibang mga hari at mga kaharian o lungsod. Verse 29 hanggang sa verse 43. Then Joshua and all Israel with him moved on from Makkedah to Libnah and attacked it. The Lord also gave that city and its king to Israel's hand. The city and everyone in it Joshua put to the sword. He left no survivors there, and he did this to its king as he had done to the king of Jericho. Then Joshua and all Israel with him moved from Libnah to Lachish. He took up the positions against it and attacked it. The Lord handed Lachish over to Israel, and Joshua took it on the 2nd day. The city and everyone in it he put to the sword, just as he had done to Libnah. So ito yung mga pagtatala ng sunod-sunod na ngayon na pakikipagdigma at sunod-sunod na mga pagtatagumpay ng mga Israelita laban sa iba't ibang mga lungsod at ang mga hari nito at mandirigma sa kabuuan ng timog na bahagi ng lupain. At itong sinasabi bilang parang summary doon sa huling bahagi ng chapter 10, verse 40. So Joshua subdued the whole region, yung buong dakong yon sa timog na bahagi, including the hill country, the Negev, the western foothills, and the mountain slopes, together with all their kings. He left no survivors. He totally destroyed all who breathed, just as the Lord, the God of Israel, had commanded. Joshua subdued them from Kadesh Barnea to Gaza, and from the whole region of Goshen to Gibeon. All these kings and their lands Joshua conquered in one campaign, because the Lord, the God of Israel, fought for Israel. Then Joshua returned with all Israel to the camp. Pagkatapos noong pakikipagdigma sa timog na bahagi, sila naman ay pumunta sa hilagang bahagi. From the southern region, they moved toward the northern region. At yan ay nakatala naman dito sa chapter 11. Etong sinasabi doon sa unang 6 na talata. Then Jabin, king of Hazor, heard of this, and he sent word to Jobab, king of Madon, to the kings of Shimron and Akshap, and to the northern kings who were in the mountains, in the Arabah, south of Kinneroth, and the western foothills, and the Naphoth Dor, on the west, to the Canaanites in the east and the west, to the Amorites, Hittites, Perizzites, Jebusites, in the hill country, and to the Hivites below Hermon, in the region of Mizpah. They came out with all their troops and a large number of horses and chariots, a huge army, as numerous as the sand of the seashore. Napakaraming mga detalye binabasa natin. Bakit? Dahil napakahalaga na makita natin. Napakarami nitong mga nakatira na iba't ibang grupo ng mga tao na pinagkaisaan na labanan ang mga Israelita. At sila'y nagkampi-kampi. Dinala nila ang lahat ng kanilang mga mandirigma, ang kanilang mga karawahe at ang kanilang mga kasangkapang pandigma. All these kings joined forces and made camp together at the waters of Merom to fight against Israel. The Lord said to Joshua, "Do not be afraid of them, because by this time tomorrow I will hand all of them over to Israel, slain. You are to hamstring their horses and burn their chariots." At atin nang lalaktawan yung mga detalye ng nangyari na mga pakikipagdigma. At tayo ngayon ay pumunta doon sa talatang 16. Ito na ngayon yung parang summary, kagaya nung ating tiningnan doon sa nagdaang chapter, sa chapter 10.
Verse 16. So Joshua took this entire land, the hill country, all the Negev, the whole region of Goshen, the western foothills, the Arabah, the mountains of Israel, with their foothills, from Mount Halak, which rises toward the Seir, to Baal Gad, in the valley of the Lebanon, below Mount Hermon. He captured all their kings and struck them down, putting them to death. Joshua waged war against all these kings for a long time. Ang binabanggit dito ay nagkaroon ng mga digmaan, napakarami, sa napakahabang kapanahunan. Kasi mabilis ang pagkakatala, baka akalain natin ito'y nangyari lang ng minsanan o nangyari lang ng 1, 2 o 3 araw. Sa katotohanan, kapag tayo ay nagsuri at nagsaliksik ng mabuti, matutuklasan natin na ang lahat ng pakikipagdigma na ginawa ni Joshua mula sa Jericho hanggang sa nalupig lahat ang mga taga-roon na mga sumasalangsang ay umabot ng 7 taon. Verse 19, except for the Hivites living in Gibeon, ito lang ang nag-iisang natatanging naiba. Not one city made a treaty of peace with the Israelites who took them all in battle. For it was the Lord himself who hardened their hearts to wage war against Israel, so that he might destroy them totally, exterminating them without mercy, as the Lord had commanded Moses. Nabanggit ko kasi kanina kung bakit kinailangan o naging pangangailangan na makipagdigma sila at hindi na lang ito iwasan dahil ito ang ginusto ng Panginoon at meron siyang layunin sa kanyang paggawa ng bagay na ito. Ito ngayon ang sinasabi doon sa verse 23 sa huling bahagi. So Joshua took the entire land just as the Lord had directed Moses, and he gave it as an inheritance to Israel according to their tribal divisions. Dahil ang pangako ng Diyos sa Israel, ito ay ibibigay bilang kanilang mana. Then, the land had rest from war. Kagaya ng aking nasabi, ito'y may mga aral para sa atin sa kabila ng hindi tayo nahaharap ngayon sa kaparehong sitwasyon ng pangangailangan na makipaglaban ng harap-harapan at pisikal. Ang sabi sa kasulatan ng mga mananampalataya ay patuloy na kabahagi sa isang espiritual na pakikipagtunggali o isang digmaan. At ang mga aral dito na nakapaloob sa aklat ng Joshua ay makakatulong sa atin upang kasama ng mga iba pang inilahad dito sa Bagong Tipan ay magawa natin ang ninanasa ng Panginoon na tayo'y magtagumpay. Kaya ito ay pinamagatang kong wars to win. Mga digmaang kailangang mapagtagumpayan. Anong mga aral na makukuha natin dito upang sa ganon tayo ay mangagtagumpay sa mga pangkasalukuyang kinakaharap natin na pakikipagtunggali, espiritual at hindi physical. Joshua and the Israelites were really waging a war, a physical war, with many enemies. And they won the wars that they fought. The question is why and how? Anong naging kadahilanan kung bakit sila'y nanagumpay at anong kaparaanan kung bakit sila nanagumpay? Ang simpleng kasagutan ay ito. Because they were on God's side. Dahil sila ay nasa panig ng Diyos. Kung maalala ninyo, bago magpasimula man yung pakikipagdigma ng mga Israelita sa unang lunsod na kanilang kinalaban, yung Jericho, ay nakatagpo ni Josue ang Panginoon sa pagpapakita ng Panginoon sa anyong mandirigma. At tinanong niya, kanginong panig kayo? Sa amin ba o sa aming mga kaaway? Ang sabi ng kausap ni Joshua, hindi sa inyo o sa inyong mga kaaway, ngunit ako'y dumating bilang pinuno ng mga hukbo ng Panginoon.
Dahil ang importante ay hindi kung saan nakapanig ang Panginoon, kundi kung tayo ay nakapanig sa Panginoon. Ilang mga bagay ang makikita natin dito upang atin ngang maidagdag sa mga maraming mga nakatala sa bagong tipan na mga panuntunan na ibinigay sa mga mananampalataya. Upang sa ganon, tayo ay makapagpatuloy doon sa nasain ng Panginoon na sa anumang tinatawag na pakikipagbaka o pakikipagdigma, tayo ay managumpay. Ang nasabi ko nga, bakit na nagumpay ang mga Israelita sa ilalim ng pamumuno ni Joshua? Dahil sila'y nasa panig ng Panginoon. At ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, nararapat, nasa panig ng Panginoon. Ang unang bagay na makikita natin dito, paulit-ulit na binanggit, ay itong mga sinabi dito sa chapter 10, verse 8. Babasahin ko muli. Pagkatapos ng pagbasa ko, upang makita natin ang daloy ng pangyayari, babalik tayo sa ilang mga talata dito sa chapter 10, verse 8. Ang sabi dito, "The Lord said to Joshua," nangusap ang Panginoon kay Josue patungkol dito, "Do not be afraid of them. I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you." Ang Panginoon ang nagsabi, huwag kang matakot sa kangino man sa kanila dahil ibibigay ko sila sa inyong mga kamay. Walang makakapanaig sa inyo sa mga kaaway niyong ito. Ang sabi dun sa verse 11, nung sila ay mismong nakipaglaban na at kanilang nalulupig na ang mga kalaban, sabi dito, as they fled before Israel on the road down to Beth-horon, to Azekah, the Lord hurled large hailstones down on them from the sky, and more of them died from the hailstones than were killed by the swords of the Israelites. Excuse me. Ang sabi dito nung patakas ang mga kaaway, sila ay pinaulanan ng Diyos ng mga tipak ng bato. At mas marami pang nangamatay ng dahil dito kaysa doon sa mga napatay ng mga Israelita sa pamamagitan ng kanilang mga sundang. At ang sabi dito, sa kasunod na bahagi sa verse 14, nung si Joshua ay dumalangin sa Panginoon na pahabain yung haba ng panahon ng sumisikat ang araw, ang sabi ito ay nagkaroon ng kaganapan sa verse 14, there was never a day like it before or since, a day when the Lord listened to a man. Surely the Lord was fighting for Israel. Ito ay nagbibigay ng katiyakan na ang Panginoon ay nakikipaglaban para sa Israel. Ito ang sinabi pa doon sa verse 42. Sa pagtatapos ng chapter 10, all these kings and their lands Joshua conquered in one campaign. Ito yung binigay na kadahilanan. Because the Lord, the God of Israel, fought for Israel. Ito yung nangyari dahil ang Panginoon, ang Diyos ng mga Israelita, ay nakipaglaban para sa Israel. At itong sinabi doon sa chapter 11, verse 23, so Joshua took the entire land just as the Lord had directed Moses, and he gave it as an inheritance to Israel according to their tribal divisions. Napunta ang buong lupain sa mga Israelita sa ilalim ni Josue dahil ito'y ibinigay ng Diyos bilang pamana sa mga Israelita. Anong ipinapakita dito? The question once again is, the Israelites clearly won these wars. Why and how? They were on God's side. What truth can we draw from this? Nung ating tingnan, na sa lahat ng pangyayaring yon, ang Diyos ang nagsabi kay Josue, huwag kang matakot dahil ibibigay ko sa iyo ang tagumpay sa mga ito. At sinabi, makailang beses na sila'y nagtagumpay dahil nakipaglaban ng Diyos para sa kanila. At sinabi na mas marami pa ang namatay doon sa mga tipak ng yelo na pinaulan ng Diyos sa mga kaaway nila kaysa doon sa napatay nila sa sundang.
At sinabi doon na tiyak na ang Diyos ang nakipaglaban sa kanila dahil pinahaba niya yung araw upang sila'y managumpay. What does this show? It's all about God once again. Ito'y patungkol sa Diyos. And what does it say about God? Una sa lahat, sovereignty belongs to God. Walang eksaktong katumbas na salita sa ating wika ang salitang sovereignty. It is one of those words that is hard to translate into another word in our local language. Sovereignty belongs to God. Ang sukdulan at pinakamataas na kapamahalaan at kapangyarihan ay tanging sa Diyos. God has ultimate authority and control over everything. Ang Diyos ang may sukdulang kapangyarihan at kontrol sa lahat ng bagay. Sila'y nakipagdigma sa ilalim ng pag-uutos ng Diyos at sila'y nanagumpay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. All of these are part of God's plans and purposes. Bahagi ng mga pinlano at nilayon ng Diyos upang sa ganon yung lupain ay ibigay sa mga Israelita na itinatag ng Diyos bilang kanilang mana dahil sa pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Mahabang panahon nang lumipas bago pa ipinanganak itong mga taong nakikipagdigma sa panahong ito ngayon. God is the sovereign God. Ang Diyos ay ang Diyos na merong pinakamataas, sukdulang kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng bagay. He is the only God. Siya lang ang natatanging Diyos. Ang ibig sabihin, walang makakasira sa lahat ng mga panukala at plano ng Diyos. Marami ang maaaring magtangka. Marami ang maaaring magsama-sama, magkampi-kampi upang sa ganon, salangsangin ang mga layunin ng Diyos. Sa kahuli-hulian, walang makakalaban at makakapagtagumpay upang sansalain ang mga layunin ng Diyos. Sovereignty belongs to God. This is very important because what we are talking about is on whose side are we? Sa kanginong panig tayo ngayon? Napaka-importante nito. Dahil yung pangalawang nakaugnay na katotohanan dito ay napaka-importante. Kung ang pinakamataas at sukdulang kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng bagay ay tanging sa Diyos lamang, dalawa lang ang maaaring pagpilian ng kahit sinong tao na may kaugnayan dito. Again, if sovereignty belongs to God, there are only two options to consider regarding this matter. Dalawang bagay lang. Una, submission. Pangalawa, subversion. Ang una ay ang pagpapasakop o kung minsan ay tinatawag nating obedience, pagsunod. Ang pangalawa ay tinatawag nating paghihimagsik o subversion o tinatawag na opposition. Kaya nga naririnig ninyo, kapag merong mga taong ayaw magpailalim sa kapangyarihan ng isang lehitimong pamahalaan, ang tawag sa kanila mga subversibo. Mga taong ayaw tumanggap ng kapangyarihan at ang nasa nila ay lansagin o buwagin ang kapangyarihang sumasakop sa kanila. Sovereignty belongs to God and there are only two options. Submission or obedience. The second one is subversion or opposition. Dalawa lamang. Ang mga Israelita, ang pinili nila ay ang pagpapasakop sa Diyos. The Israelites chose to submit to God. They believed in God and His plans and obeyed His commands and instructions. And usually,
Ito yung tinatawag nating pananampalataya. They faced wars, but God gave them the wins or the victories. Sila ay nakipagdigma, nakipaglaban, at ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng mga tagumpay. Anong kaugnayan nito sa atin? Bilang mga Kristiyano, nang dahil sa ating pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ating ipinasakop ang ating mga buhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. As Christians, by faith in Christ, we submitted ourselves to God. We have willfully and willingly placed ourselves under His sovereignty. Kinilala natin. I hope this is true for all of us. I hope that we understand this clearly. Kusa nating ipinailalim ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, ang ating buong pagkatao sa ilalim ng pinakamataas at sukdulang kapangyarihan at pamamahala ng Diyos. Because of this, we are on the winning side of the war being waged against us, no matter how difficult this may be. Yan ang katotohanan. Dahil sinasabi nga ng kasulatan na ang mga mananampalataya hindi naghahanap ng digmaan, ngunit dinadala sa kanila ang pakikipaglaban at pakikipagdigma ng mga puwersang salangsang o kumakalaban sa Diyos. Ito yung kagandahan ng kaalaman bilang mga mananampalataya. Nang dahil dito, sa mga nakatala sa aklat ni Joshua at ng iba pang mga bahagi ng lumang tipan, maging ngayon ang bagong tipan, tayo napapaligiran o napapalibutan ng napakaraming mga saksi o tagapagpatotoo. This serves as testimonies or witnesses for us. Itong sinabi dun sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Dito sa bagong tipan, ang manunulat ay nagtala ng ganitong katotohanan. Sa chapter 12 verses 1 to 3, ang sabi niya, "Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses," ang sinasabing mga witnesses dito, yung nagpapatotoo o mga saksi, nang dahil sa mga naging karanasan nila at yung kanilang naging buhay. Sabi niya dito, ito yung nagpapatotoo. "Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us." Nang dahil dito, atin nang iwaksi ang anumang nagiging sagabal, lalo ng kasalanan, at tayo'y tumakbo ng merong pagsusumigasig tungo dun sa hangganan na itinakda para sa atin. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Maging ang Panginoong Hesukristo ay sinalangsang o kinalaban ng mga makasalanang tao, ang sabi. So what's the connection here? The connection here ay bago sabihin ito ng manunulat ng mga sulat na ito para sa mga Hebreyong sinulatan niya, ay kanyang ni-review yung nangyari sa lumang panahon. Itong sinabi niya, from verse 30 of chapter 11, the previous chapter, sabi niya, "By faith, the walls of Jericho fell after the people had marched around them for 7 days. Ni-review yung nangyari dito sa aklat ng Joshua. "By faith, the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient." Ni-review kung papaanong nailigtas si Rahab at saka yung kanyang sambahayan. At napuksa naman yung mga suwail. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the sword,
whose weakness was turned to strength and who became powerful in battle and routed foreign armies. Binanggit ang maraming mga yugto ng buhay ng mga Israelita na sila'y nakipagdigma at naging mga mananagumpay. Sa kabila nun, meron pa rin mga nasawi sa kanila. Meron pa rin mga dumaan ng mga matitinding mga hirap. Sabi niya, women received back their dead, raised to life again. Others were tortured and refused to be released so that they might gain a better resurrection. Some faced jeers and floggings, while still others are chained and put in prison. They were stoned. They were sewed in two. They were put to death by the sword. They went about sheepskin and goatskin, destitute, persecuted and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains and in caves and holes in the ground. Sa kabila nun sinabi, merong magkahalong karanasan. Merong mga dakilang tagumpay sa pakikipagdigma. Merong mga pinagdaan ng mga kapighatian. Pero iisa ang pinagkakaisaan nila. Sabi niya dito, these were all commended for their faith, yet none of them received what has been promised. God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Dahil may inihanda ang Diyos para sa kanila at para sa atin, kung saan magkakaroon ng kalubusan at kaganapan ng lahat ng ito. Sovereignty belongs to God. When God purposed something, nobody can thwart. Nobody can prevent that purpose from coming to pass. There are only two options: submission or subversion, obedience or opposition. The Israelites chose to submit. We Christians, now by faith, have submitted ourselves to God's sovereignty. The war will be brought to us by those who oppose God, mostly in the spiritual realm. No matter how difficult this may be, we are on the winning side. We are surrounded by a great cloud of witnesses. Tandaan natin to. Sovereignty belongs to God, and those who submit will reap the rewards He promised. At ang sabi niya dito, hindi man nila natanggap ng lubusan ang lahat ng ipinangako, kanilang tinatanaw yung higit na mabuti na ipagkakalob sa kanila at sa atin pagdating noong itinakdang panahon. Pinakamataas na kapamahalaan ang taglay ng Diyos. Ang mga nagpapasakop sa Kanya makakatanggap ng gantimpalang Kanyang ipinangako. Ang mga Israelita, pinangakuan na bibigyan sila ng kanilang lupain, ang lupang pangako. Kinailangan silang makipagdigma, ngunit sa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos, sila'y ginawaran ng gantimpalang ipinangako ng Diyos. On the other hand, sa kabilang dako nito, itong mga binanggit na iba't ibang mga hari at iba't ibang mga kahariang ito, ang mga Amoreo, at iba pang mga taga-roon noon, pinili na labanan ng Diyos. They chose to be subversives against God. Alam na nila na ang Diyos ang siyang nagligtas sa mga Israelita galing sa Ehipto. Alam na nila na ang Diyos ang siyang nagtawid sa mga Israelita doon sa dagat na pula. Alam na nila na ang Diyos din ang nagtawid sa kanila doon sa Jordan River. Pero pinili pa rin nila at nagpatuloy na salangsangin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsalangsang sa mga Israelita. They should have learned the lesson from the Gibeonites, yung isang grupo. Sa kabila ng ang mga ito ay gumawa ng panlilinlang, kanilang kinilala na ang Diyos ang makapangyarihang Diyos na hindi kayang labanan. Kaya ang ginawa na lang nila, nilinlang nila ang mga Israelita upang ito'y gumawa ng pakikipagkasunduan sa kanila.
At ito ang nagligtas sa kanila sa kapahamakan, na hindi na nila kailangang labanan ang mga Israelita. Sovereignty belongs to God. And those who are subversive against God will reap retribution and punishment. Ito yung kabaliktaran nung una. Sovereignty belongs to God. Those who submit will reap the rewards He promised. Those who are subversive will reap retribution and punishment. Yung mga kakalaban at sasalangsang makakatanggap naman ng pagganti ng Diyos at kanyang kaparusahan. These people are not innocent people. Hindi ito mga innocenting na mga tao. Ito yung mga taong walang humpay na sumasalangsang sa Diyos sa maraming mga saling lahi. They have been opposing God for many generations. At sa puntong ito, umabot na sa kasukdulan ng kanilang paghihimagsik sa Diyos. Umabot na doon sa pinakasukdulang sukat ang kanilang mga kasalanan sa kabila ng mga babala na ibinigay sa kanila. They persisted. And this is why we have to look at the entire scriptures to understand it better. Noong panahon pa ni Abraham, bago pa man nabuo ang bansang Israel, sinabi na ng Diyos ito kay Abraham. Noon ay nabubuhay na ang mga lahi nitong mga Amorites. At sila'y nagpapatuloy na doon sa lupaing yon. Pero anong sabi ng Diyos kay Abraham? Dito sa Genesis chapter 15, nung makipagkasundo ang Diyos kay Abraham. Ito ang isang bahagi ng pakikipagkasundo ng Diyos kay Abraham. Pinatulog niya si Abraham at kanyang kinausap. Ang sabi dito, doon sa verse 13, Then the Lord said to him, Know for certain that your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated 400 years. Wala pa mang anak si Abraham. Sinabi na ng Diyos, ang magiging inapo mo ay magiging dayuhan sa isang bansa na hindi kanila at sila'y aalipinin at sila'y pagmamalupitan sa loob ng 400 taon. Yun ay nangyari nung sila ay dumami doon sa Ehipto. Yun ay nasa aklat ng Exodus. Ang sabi sa verse 14, But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. Paparusaan ko yung bansa na paglilingkuran nila bilang mga alipin at pagkatapos lalabas sila na merong maraming mga dalang ari-arian. Verse 15, You, however, will go to your fathers in peace and be buried in a good old age. In the 4th generation, your descendants will come back here. Sa ika-4 na salin lahi ng iyong inapo, babalik sila dito. Ito yung sinabi, For the sin of the Amorites is not yet reach its full measure. Dahil ang kasalanan ng mga Amoreo ay hindi pa nakarating sa kanyang kasukdulan. At itong panahon ni Josue, dumating ang kasukdulan. Kaya ito'y kaparusahan na ng Diyos. Those who oppose God, those who reject Him, will suffer the just consequence. Because God is absolutely just. Dahil sukdulang makatarungan ang Diyos. Even the Egyptians were punished. We saw it in the book of Exodus. Now, the Amorites and those living in the land are being punished. Ito yung kahanay nung sinabi ng Panginoon na kung minsan na hindi natin maintindihan dahil parang ang nakikita lang natin ay yung isang bahagi. Yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Dalawang bagay. Ang mananalig, gagantimpalaan, buhay na walang hanggan, at ang lahat ng mga nakaugnay dito na biyaya, ang mga hindi mananalig, pupunta sa kapahamakan. Again, what can we learn?
sovereignty belongs to God. There are only two options in response: submission or obedience, subversion or opposition. Those who submit will be rewarded. Those who choose subversion will receive retribution. Pero hindi lang yan ang sinasabi dito. Dahil ang pinag-uusapan natin ay pakikipagdigma. What about the wars we're talking about? Now, here's the next lesson. The Israelites placed themselves in submission to God's sovereignty. And they who submitted to His sovereignty were given two things. Dalawang bagay makikita natin dito sa ating pagsusuri ng mga kaganapan dito. Dalawang bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila. Una, responsibilities. Pangalawa, resources. Napaka-importante kasi nito eh. Akala ng iba, kapag ikaw ay nasa panig ng Diyos, kapag pumanig ka sa Diyos, ang Diyos na ang gagawa ng lahat ng bagay. Hindi. When these Israelites submitted themselves to God's sovereignty, they were made responsible to face and to fight the enemies. Ibinigay ng Diyos sa kanilang responsibilidad upang sa ganon, sila yung humarap at makipaglaban dun sa mga kaaway. They did this and it took them a long time. It took 7 years. But they won. They gained victory. Today, we Christians are engaged in an endless struggle against the forces that oppose God. Hindi man natin palagi ang napapansin. Kung minsan hindi natin napapagwari, tayo'y nahaharap sa walang katapusan na pakikipagbaka at pakikipagtunggali. Hindi dahil hinahanap natin ito, kundi tayo ang dinadalhan nito ng mga kalaban ng Diyos. We are given the responsibility to face this reality and to fight it out. Tayo yung binigyan ng responsibilidad ng Diyos upang makipagbaka. Ito ay binigyan ng pansin ni Apostle Paul nung kanyang sulatan si Timothy. Sa dalawang sulat niya, ibinanggit niya ang importanteng bagay na ito. Una, sa 1 Timothy chapter 6, dito sa verse 12, ang sabi ni Apostle Paul sa kanya, fight the good fight of faith. Makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Ang buhay mo, sabi niya, ay isang buhay ng pakikipagbaka at pakikipaglaban. Doon sa huling sulat niya, sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4, ang sabi niya, endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. Ikaw ay magbata ng hirap na kagaya ng isang mabuting mandirigma ni Kristo Jesus. No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. He wants to please his commanding officer. Ang atupagin mo ay ang nakapagbibigay kasiyan sa iyong pinuno, ang sabi. And Paul testified about this at the end of his life. Yung personal experience niya. Dito sa ikalawang sulat, habang inihahanda na niya ang kanyang sarili sa napipintong napapagwari niyang malapit na niyang kamatayan. Dito sa chapter 4, dito sa verse 6 and 8, ang sabi niya kay Timothy, for I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Ito yung sinabi ko kanina. God is sovereign. Sovereignty belongs to God. Those who choose to submit to His sovereignty will be rewarded. Itong sinabi ni Apostol Pablo. But
Dalawang bagay ang ibinibigay ng Panginoon sa mga nagpapasakop sa Kanya. Responsibilidad. Ipamuhay natin yung uri ng buhay na gusto ng Diyos. Nasa ilalim ng Kanyang pamamahala. Kasama dito, harapin ang realidad ng pakikibaka laban sa mga kalaban ng Diyos. The Israelites were given responsibility to fight. But there is another thing that was provided for them. Ano yun? The resources. Kung anong kailangan nila upang magawa nila ng tama at wasto ang kanilang pakikipaglaban at pakikipagbaka. Hindi lang sila inutusan ng Diyos na dapat silang makipaglaban. Hindi sinabi ng Diyos na kailangang kanilang puksain ang mga taong itong nakatira sa lupain dahil ang mga ito ay suwail sa Diyos. Dahil ang mga taong ito ay umabot na sa kasukdulan ng kanilang pagsalangsang sa Diyos. Sa kasukdulan ng paggawa nila ng mga malalang uri ng mga pagkakasala laban sa Diyos bilang kaparusahan ng Diyos sa kanila. The Israelites had to be responsible in facing and fighting the enemies, but they were provided with the resources. Responsibility is given the resources. Palagi ko sinasabi, hindi pagagawa sa atin ng Diyos ang anumang bagay na hindi niya lalapatan ng katumbas ng mga probisyon upang ito ay ating may sa katuparan. Ano yun? Palagi sinasabi doon, bago makipagdigma itong mga Israelita, kinakausap ng Diyos si Josue. Sabi niya, take heart, have the courage. You will win over this. I will give you this land. Pagkatapos, binibigyan ng patnubay ng Diyos kung anong kanilang dapat gawin. What are these resources? Una sa lahat, they are provided with God's encouragement, His assurances, His promises. We Christians have this. From where? From this, the Word of God. This is the most important resource we have. Dahil itong pinanggagalingan ng anumang bagay na kailangan nating malaman na tama at wasto, na totoo, upang tayo managumpay sa anumang uri ng pakikibaka. God's Word. Kaya nga mula pa sa pasimula ng aklat ng Joshua, ay ito na binigyang diin ng Panginoon. Sabi niya, ang mga salitang ito ng kautasan, hindi dapat lumisan sa iyong bibig o labi. Siyang iyong sambitin at bulay-bulayin araw-gabi upang ito ay iyong gawin o isa katuparan at lahat ng iyong gagawin ay magtatagumpay, ang sabi ng Panginoon. God gave them the responsibilities. God provided the resources. God's Word with all its admonitions, encouragement, assurances, promises, and instructions. What else? God's miraculous works. Ang gawa mismo ng Diyos. Anong sabi doon? Nung tumatakas ang mga kaaway, sabi, nagpaulan ng Diyos ng tipak ng yelo. At marami pa yung namatay doon sa ulan ng tipak ng yelo kaysa doon sa mga napatay ng mga Israelita sa pamamagitan ng kanilang mga sundang. Nung sila'y nakikipagdigma, nanalangin si Joshua na pahabain yung araw at ginawa ng Diyos. At nang dahil dito, sila'y nangagtagumpay. Paulit-ulit na sinabi, sila'y nagtagumpay dahil ang Diyos ay nakipaglaban sa kanila. Dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng tagumpay. Yes, we have the responsibility to fight. But God provides all the resources we need. We Christians have His Word. We have His Spirit residing in us. Therefore, we have wisdom from God through His Word and His Spirit. Ang lahat ng patnubay, gabay, pagpapalakas ng loob, katiyakan, pangako na kailangan natin ay binibigay ng Diyos. Ultimately, God actually fights for us. Sa anong kaparaanan? Ito yung sinabi ni Apostle Paul.
isang paborito natin, Romans 8:28. And we know that in all things, even in our struggle, in our wrestling against the forces of evil, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. It's not just about some temporal matters. It's not just about trivial matters. It's about everything. Our Christian life, our Christian walk. Kaya nga, kalakip nito ang sabi dito sa verse 31. What then shall we say in response to this? Sabi niya, if God is for us, who can be against us? Sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, shall hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face all day long, we face death all day long, we are considered a sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Ang buhay natin ay buhay ng pakikipagbaka. Buhay ng pakikipagtunggali. Hindi sa mga physical na mga bagay, hindi palagi yan sa mga tao. There will always be wars to face and to fight. Wars against forces of evil that attacks us directly. Persecutions. Wars against forces of evil that attack us deceptively. Panlilinlang, panunukso, upang tayo ilayo sa Diyos, upang tayo akayin sa pagkakasala. Kung tayo nasa panig ng Diyos, nasa panig tayo ng pagtatagumpay. Alam natin na tayo nasa panig ng Diyos kung tayo ay sumusunod sa Kanya. But remember this, sovereignty belongs to the Lord. I plead with everyone, there are two options to submit to God's sovereignty and reap all the benefits He has promised, rewards. Because the other option, to be subversive against His sovereignty, would result in retribution or punishment. Tayong mga mananampalataya, mga kapatid, tandaan natin ito. Hindi ibig sabihin na dahil nasa ilalim na tayo ng kapamahalaan at kapangyarihan ng Diyos, nagagawin niya lahat ng bagay para sa atin. Kailangan nating ipamuhay yung ating pananampalataya. Dalawang bagay ang ibinibigay ng Panginoon. Responsibility. Na ating ipamuhay. Itong buhay na ipinagkaloob niya sa atin. But we can be assured, He has given us the resources we need. Napaka-importante nito. Kahit si Solomon, sa dulo ng kanyang buhay, sa napakayamang naging karanasan niya, sa mga iba't ibang mga napagdaanan niya, sa lahat ng kanyang natuklasan, umuwi sa iisang importanteng suma total ang lahat ng kanyang natutunan at naranasan. Itong kanyang sinabi sa pagtatapos ng kanyang pinakahuling pagtatala. Ang sabi niya dito sa Ecclesiastes o sa Mangangaral, doon sa chapter 12, sa verse 13
hanggang sa verse 14. Ito yung kanyang sinabi sa lahat ng kanyang napagdaanan. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Why? Because sovereignty belongs to the Lord. Wars or struggles will be waged, but victory only happens when we are submitted to God's sovereignty. Nawa ito ay makapagdagdag sa ating matibay na paglalaan ng ating mga buhay, ng ating mga pagkatao sa pamamahala at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. At ang nais niya sa atin, tayo'y maging mga mananagumpay. Tayo magpasalamat. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Purihin ka sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Ikaw ang natatanging Diyos at wala kang katulad. Sa iyo ang pinakasukdulan at pinakamataas na kapangyarihan at kapamahalaan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan, O Diyos. Lahat ng iyong mga panukala na mabuti at sakdal ay iyong tutuparin, O Diyos. Salamat po at binibigyan mo ng pagkakataon ang lahat ng iyong mga nilalang upang sila'y pumili kung kanginong panig sila pupunta. Sa panig na sa ilalim sa iyong kapangyarihan o sa panig ng pagsalangsang sa iyong kapamahalaan. Salamat po, O Diyos, kami ngayon ay nakatuklas ng dakilang katotohanan. Kaming mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay napagliwanagan at ngayon kami nasa ilalim ng iyong kapamahalaan, O Diyos. Tulungan mo po kami. Ang ibinigay mo sa amin na responsibilidad na ipamuhay po namin ang pananampalatayang nagbibigay sa amin ng kaligtasan, na ito po ay aming puspusang ipagpatuloy aming Panginoon. At salamat po, ito'y nilalapatan mo at nilalakipan ng lahat ng kinakailangan upang ito'y aming maisakatuparan. Ang iyong mga salita ang siyang aming gabay, Panginoon. Ang iyong Espiritu Santo ang siyang nagbibigay kalinawan sa mga ito at siyang nag-uudyok sa amin tungo sa pagtahak sa landas na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po, aming Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po. Pagpalain tayo ng ating Diyos.